Yo, what's up mga kaotis? Magandang hapon muli sa ating lahat. Yan no. So, andito naman po kami sa isang project na dito po ay isa po itong proyekto na nakatago po. So, dito po tayo sa may yung dulo po niyan mga kaotis no. Olas Talomo no. So, diyan po makikita natin yung ginagawang Olas Talomo Bridge. So, diyan po sa ginagawang Davao Coastal Road. So ito po yung daluyan, so labasan po yung sa dulo na yan. So ito po, itong proyekto na to ay matagal na po natin itong na-update. Ngunit itong pag-update natin, so ito pa lang po yung ikapangalawang pagpunta natin, no? Kasama si Sir Welby. Yan, no? So yung unang pagpunta po natin ay wala pa po itong yan, yung kanyang railings. Malapit na palang matapos itong ginagawang tulay na to. Yan. So yun chine-check ni Sir Welby ano ba yung nagbago, kasi yun nga po sa kanyang paulit-ulit na pagpunta po dito. So tinitingnan po niya kung ano na po yung mga nagbago po. Yun nga po. Pero sa atin ay napakalaki po ng pinagbago po sa ginagawang tulay na to, yung sa ating pagbalik po dito. So yun nga po, yung pagpunta natin nung una ay wala pa po itong railings, tapos yan, hindi pa po yan nabubuo yung sa may sidewalk po niya. So ito po ay 2 lanes no mga ka-outage. Yan, so ito magkokonekta po ito, yung kanilang ginagawa sa ginagawang Davao Coastal Road. Yan. So, yan makikita din natin dito na anahaw, may tawagan na sir no? Dito marami po yung anahaw no? Na ngayon po ay kanila na pong kinuha, kasi yun nga po ay itong daan na to ay Davao Coastal Road mo konekta ni sir, asa dapat ang konekta na Talomo no? So magkukonekta po yung daan na to sa may Talomo no? So halos po lahat yung sa proyekto sa may Ulas magkukonekta din sa Talomo papuntang Davao Coastal Road. So ito Talomo papunta rin ng Davao Coastal Road. So ganun po yung mga proyekto no na kumbaga pinagkabit na lang lahat po para po may access road, lalong lalo na dito sa mga looban po ng mga daanan na kapag dyan ka kasi sa loob mga cottage no, dito sa may bandang to ay kailangan mo pa talaga doon sa may sa yung dinaanan namin kanina sa may main road po niya talaga bago ka po makapunta ng downtown. So dito sa daanan na to ay talagang mas malapit na, kasi kapag makapunta ka na doon sa Davao Coastal Road ay yung papuntang downtown ay napakalapit na lang po yun no. At isa rin ay hindi po matraffic. Yan. So ito yung kanilang ginawa. Nilagyan po nila ng mga ganitong daanan sa mga libliban po, sa mga loob na malayo po sa mga highway. Yan. So ito yung kanilang ginawa na para po mas mabilis na maka-access papunta po doon sa may downtown area. Yan no. Isa rin sa mga dahilan kung bakit na nilagyan to ay para po makaiwas sa mga traffic din. Yan mga cottage. Nga nagyapon tayo no? Ilang gigamit? Modular gihapon. So yung ginamit din nila sa gilid ay modular MSB. Yun no. Yung profile po nito mga cottage hindi po bihira, hindi po biro no. Kasi yun nga po
napakabigat po ng isang modular na to. Nasa 48 kilos daw. Kung hindi po tayo nagkakamali, no? So sana maganda yung paliparan, ngunit yung kanina mga cottage, nag-update kasi tayo dun sa may Davao Olas Olas Viaduct flyover, no? Isa lang kasi yung battery natin, kaya yun nga, sayang na sayang, hindi po talaga tayo makapag-update ng maayos. Lahat po ng pinupuntahan natin ay hindi natin mapapaliparan ng drone kasi yun nga po ay isa lang po yung battery natin. So sana po ay makabili man lang tayo ng isa pang battery, no? Kasi yun nga po ay hinahati kasi namin ni Sir Wilby kung mga ilang video po yung makuha. Yan, no? So ganun lang mga cottage, no? Na kung ano po yung meron tayo, wag lang po natin ipagdamot, no? Kasi malaking tulong din mga cottage na may maibahagi tayo, yung kapwa natin vlogger, na ganon, share your blessings. Kung ano yung meron ka, so dapat i-share mo rin. Ganyan lang yan, ganyan lang yung buhay. Wag nating ipagkait ano yung meron tayo. Yan. Ito yung mga dahilan natin mga cottage kung kaya naging content creator, naging vlogger po tayo. Yan. Yan. So si Sir Wilby, baka may next year yan, bibili na yan ng drone. May drone yan. Di ba ang gawa sana sir, kaya Olas siya tawag ni Olas Talomo, no? Bagyan tayo, no? Yung mga cottage, so agian daw Giliprano dire. So itong ginagawa nilang retaining wall mga cottage ay napakalaking tulong din, lalo sa pagtaas ng yung pagtaas po ng daloy po ng tubig sa pana to, na hindi ko alam, no, kung kuan na ba sir nga nitaas ang kuandriya. Pero mas strong yan Tito Tans pagkagawa. Ito, no, ito yung paggawa nila ng retaining wall. Kasi talagang Pag riprap tapos retaining wall. Naka-foundation ba? So kung magbawa man ng malakas, talagang hindi yan maano. Unlike yung sa Manila Tito Tans, yung flood control nila, yung sheet pile nila ginawang wall. dike nila, wala. Yabo. Lagi yung nakita nyo mga cottage, may nakuan kayo na Sayang napansin kayo yung project na flood control doon sa saan nga lugar ng, pero doon sa may Luzon po yun, na banda, na yung paggawa po nila ng flood control project ay yung sheet pile lang po na kanilang kumbaga giugsok lang nila ba, binaon lang, so ganun lang po. So may bagyo. tapos nilagyan din nila parang beam sa taas, pero ganun lang, pero wash out pa din. Lupa Tito Tans. Oo. Collapse ang lupa. Collapse yung lupa. Siguro yung lupa din, parang tambak lang din nila yon. So hindi rin kasi, iba kasi yung kapag tambak lang at yung original niya talaga na lupa. Talagang yung study nila Tito Tans, ang design, talagang pinag-aaralan nila sa susunod nila na talagang mataas yun, talagang natumba lahat. So ganun, no. So unlike dito mga cottage, no, napakatibay po niyan. Talaga yan Tito Tans. Tapos yung bakal, Di nakaano talaga sa ilalim niya. May ano yan, may parang binuhusan yan Tito Tans, may matting sa ilalim. Yan. Tapos riprap in the retaining wall. Yun, no, mga cottage. Malalaki din ang bakal. So yun, at pinunta lang namin mga cottage dito banda. Kasi yun nga po, malapit lang din naman sa ginagawang viaduct flyover, no, diyan sa may Olas. So ito po, NH Bangkal mo nito, sir. Sa may NH Bangkal po tayo. May makukuha ng mga kabahayan. Yan. So kung gaano kalawak po dito, ganun din diyan sir. 2 lanes gihapon, no. So yun, at yun po yung update namin, no, sa paggawa po nitong
pagdugtong dyan sa kabila, no. Inichi Bangkal to Talomo na dala sa pika, sir. So Inichi Bangkal to Talomo, no, yung pagdugtong po ng ginagawang tulay nito. Yun mga ka-outage. So babalik na naman kami, maghanap ng mga iba pang update. Yan. So sabi po ni Sir Roel P dito may posibleng makukuha ng mga bahay sa bawat gilid po niya. Yun, so atin na lang pong antabayanan or babalikan dito ano yung mga makukuha nating updates sa maya Inichi Bangkal, itong ginagawang tulay na to. Yun, maraming salamat at kasama ko pa rin si Sir Roel po, talagang todo suporta din sa aming pagkukulab, no. Yan. Siya kasi lagi itong binabalik-balikan itong proyekto na to. Balik tayo dito mga next year na naman. Next year, no. So, sa next update din namin mga ka-outage, next vlog din namin, baka magkakali survey. So sana suportahan po ninyo yung pagkakali survey namin, yung Duterte versus Nograles, sa pagka-presidente, yung senador, meron din tayo. So lahat po ay gagawin po natin para po may mga ma-update po tayo. So at least yung mga lalong sa ibang bansa, no, na hindi po nakakaalam, OFWs natin dyan. So maraming salamat. So sir, by end of January yan, no, start tayo kasi Oo. campaign na by February. tama-tama mga ka-outage, yung end po ng contract ko ay nasa January 25. So soon puhon syalda na makapag-update tayo ng maayos niyan. So kasama pa rin si Sir Roel P. So sa mga ibang vloggers dito na gusto makipag-collab sa amin, wala kaming problema. So pwede tayo. Baka mas maganda kasi pag marami yan, maingay na medyo enjoy, no. So sir, daghang salamat sir. Okay, shout out sa lahat. Yan, shout out sa mga kapatid natin diyan. Yeah. Ay ang mga followers at subscribers ni Thank you, Sir thank Roel you. P. Maraming salamat.